naming biyahero. Thank you for choosing Biogesit sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesit anytime, anywhere. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesit. If symptoms persist, consult your doctor. Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light, Senmig Light. Drink responsibly. Chill with Senmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Senmig Light. Drink responsibly. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa to ang sa ato sa Marjaw na kabubuton ng Tanduay Ram 5 years. Tibay na loob, Tibay Tanduay, celebrating 100 years of Ram excellence. Tatak alas 8:53. Tatak, RMN. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chu. Sa straight to the point. Gaya, kumusta? Marajaw na buntag dinhi sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw. Lunes na isa, Lunes Santo, Holy Monday, tungod kay Semana Santa na. Og kumusta ang tanan nato ang mga suking tigpaminaw sa 54 ka mga barangay sakop pa dinhi sa ato syudad, di doon sa Siargao, sa Dinagata Province, Southern Leyte, kutob sa maabot sa ato Sibya, sa may bahin na Agusan Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og Agusan del Sur. So gotob sa ato maabot sa ato Sibya. Og lakip na ni ini ana ato taga kumusta isab ang mga nagtan-aw didon sa Facebook page ng RMN na DXRS sa Surigao. Hinaot na jaon kamo sa kahimsog kanunay sa ijo mga panglawas kuman na adlaw nga Lunes, jao pay trabaho, jao pay klase atungod kay taga tapos kuman ang mga graduation ceremonies, mga moving up ceremonies sa tanan ng mga pampublikong eskwelahan. Ang iba na mga pribadong eskwelahan ang ila mga closing o moving up ceremonies adto pa sa liwas na Semana Santa. So Lunes Santo kuman balik trabaho, balik pa sa mga kalihukan nato, mga trabahante sa gobyerno lakip na sa pribado. Ato na sayran na kutob sa Miyerkules Santo, jao pay mga transaksyon sa mga buhatan sa gobyerno lakip na mga kabangkuhan nato. So abri pa bisan pa ang mga Sorneco, ang SMWD, kuman na adlaw lamang ang Surigao Metropolitan Water District, tungod kay nag-implementar sila ng 4-day work week. Wayay trabaho nila tungod kay adlaw nga Martes hangtod Biyernes ra ang abri sa buhatan ng Surigao Metropolitan Water District. Pero ang tanan nato ang mga trabahante sa gobyerno ug liban pa sa pribado, mga kabangkuhan nato abri kuman na adlaw Lunes sa Santo, ato na sayran na kutob Miyerkules Santo sa Marso 30 o sa Abril 1, jao pay abri o mga abri pa ang mga buhatan, mga bangko nato o lakip na niini na jao pay mga iban pa na mga kalihukan isaba din sa siyudad kutob sa Miyerkules Santo. Pero pag abot sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, waya na iya trabaho. Kami isab ang kadumayahan ng RMN miduyog sa Kristohanong katilingban sa pag-celebrar, pag-obserbar nato sa Semana Santa. So sa Huwebes Santo o Biyernes Santo, ato programa, regular program,
dili ani medyo mabati away mga drama gawas lamang sa mga drama na may paggatulunan sa Huwebes Santo o Biyernes Santo. Og off air kita adlaw nga Sabado away sibya balikan nato regular programming sa Domingo sa Easter Sunday. So ini amoy ato ay pahibayo sa tanan na mga suking tigpaminaw. So lakip sab nan ini na dili sab medyo mabatian na sibya nan sa pagka Sabado de Gloria sa Sabado Santo pizza 4 off air sub 94.1 IFM Surigao. Unsa pay answer? Matik 94.1 IFM Surigao. So medyo mabati lamang na mga gwapo na mga religious songs dito sa FM station nato sa RMN 94.1 IFM Surigao. So ato na sayran mga tanan na mga kalihukan sa simbahang Katolika na andam na para sa idyo pag nilay-nilay sa ini na Holy Week 2026 o daghan na mga kalihukan sugod kuman na adlaw Lunes Santo sa mga novena dito sa ato Surigao City Cathedral o sa iban pa na mga chapel, mga simbahan din sa ato sa syudad. Pag-abot sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, oy mga kalihukan dito sa simbahan. Gani ang kagahapon taghimo na ang pagbasbas Domingo sa Lukay kagahapon o ato na sayran na jaoy mga taga-andam na mga misa isab o iban pa ng mga kalihukan sa ini na Semana Santa. Sa Biyernes Santo mo ini an Via Crucis na diin ato ipahigazon an paglibot jaoy mga an paghigazon ng Via Crucis dinhi sa pagpanguyo isab na Surigao City Cathedral sa San Nicolas de Tolentino Parish. So daghan na mo himo sa pag-iban sa Via Crucis o sadyo ini sa kaadlawon alas 5 kapinkon kuyang magasugod ang Via Crucis dinhi sa palibot yung mga Station of the Cross sa naglain-lain na bahin dinhi sa tunga na syudad. So sa mga interesado na mo apil sa Via Crucis alas 6 doon sa buntag sadyo dinhi sa tunga na syudad. O gadunganan ini pagka Easter Sunday daon sab na mga kalihukan isab para sa mga misa sa adlaw sa pagkabanhaw ini pagkabanhaw jaoy mga kalihukan isab pero usbonako an tanan gipadumduman na an ato programa sa Huwebes Santo sa Biyernes Santo jaoy mga mabati nidyo na mga drama sa paggatulunan o mga religious song dinhi sa ato RMND XRS 918 sa idyo mga radyo dial sa AM band. Bueno, sa ato pagpadadon dungan sa ining kasaulugan sa Semana Santa tagalauman na mo dagsang na mga ubay-ubay na mga matud pa inin mga biyahidor pag-abot na inin Semana Santa. So kuman himuan nan mga pagpangandam didon sa mga puerto o mga pantalan, mga integrated bus and jeepney terminal o lakip na din sa mga airport. O gani taga-bana na kuman na 2026 ang bisan tuod kung kamahal na ininplitihan kuman sa pagsakay-sakay ng mga transportasyon labi na sa eroplano o mga bus, mga roro, roll-on, roll-off. Ato na sayran natagtuhuan na moabot sa sobra gihapon 1.35 milyon ang pasahero ang moagi kuman diyon sa mga airport sa Ninoy Aquino International Airport kuman na panahon na sa Holy Week o Semana Santa tungod kay amo ini an sagad gazod nating biyahe taggatuan nagikan pa na daton na milabay na Sabado Marso 28 hangtod Abril 15 ang daghan ini na mga kalihukan isap daghan ang mga matud pa manguli o daghan ang mga biyahidor o subay sa projection na mga airport moabot sa 1,353,265 ang kinatibuk ang gidaghanon o total anan pasahero suyod sa siyam ka adlaw medyo mas taas kumpara ini sa 1,326
thousand kapin na naitala na daton Semana Santa sa milabay na tuig 2025. Hinuon taga-Butchag kuman na naiya na mas ubos ini sa unang tagtuan tungod sa suspension na napipila ka mga flights. Miminus ang mga flights kuman o limitasyon sa operasyon lagi sa Middle East na mga ruta. O gumikan ini nagpatuman ang bagong NAIA Infra Corporation na nagkalain-lain ng mga lakip na ang pagdugang ng personahe, mga personnel sa check-in counters, immigration o security areas, mas higpit na koordinasyon kuman sa mga airlines sa mga ground handlers o ang pagpataas ng oras ng passenger assistance desk o real-time monitoring ng mga naghuot na mga terminals. Pinakaarang na pasahero ang tagtuhuan kuman gazud Abril 15. Abril 5, Easter Sunday, na may tagbana-bana na 158,884. Dungan na dato na Marso 28 na may 157,000 plus. Tagtuan isab na magpabili na sobra sa 143,000 ang daily passenger volume sa tibuok sa tibuok travel period. So tagtuan unang semana pa. Sugod kuman arang na ang mga pasahero dagsang na diyon sa mga airport nang daan sa mga probinsya para gadud sulit ang ilang mga bakasyon kumana Semana Santa. So sa tuyo ka mga terminals, labi na dito sa Terminal 3 ang may pinakaarang na bahin na traffic o daghan na tao tungod kay taggatuan na 712,000 kapin ang pasahero dungan sa Terminal 2 o Terminal 1. Tag-awhagan isab kuman ang kadumayahan ng mga airport, labi na dito sa Ninoy Aquino International Airport. Ang publiko natanawon ang mga flight advisories, maghatag doon ng dugang na oras ladyo pa sa biyahe o gumoabot ng sadyo sa mga airport o tagapadumduman isab ang mga international passengers na kumplituhon gadud ang ilang mga e-travel registration sa dili pa mo kadto sa airport para malikayan an ka delay nidyo. Kay usahay gadud kumpiyansa ra kita, gamay ra daw isa ka oras na allowance daw gani mular ka kita labi na kun na daw kumana dagsang ang mga pasahero kay usahay mga utro-utro ang mga schedule usahay madilatar, pero mas maradyaw gadud na sadyo kamo sa airport. So ini amoy ato padumdum para dili kamo madilatar, di mahasol sa matud pa pag-apas-apas ng idyo mga flights. Amo sabi ni an mahitabo sa mga pagsakay nidyo sa mga barko diyon sa mga pantalan lakip na diyon sa mga bus terminal. Hinuon taga-Lauman na jaoy mga biyahe ang tanan nato na mga lancha pasingon diyon sa kaislahan o mga roll-on roll-off vessels. Pero kinahanglan lamang gazud na sadyo kamo maglukat ng idyo mga ticket para dili kamo malangan, di kamo mahutdan kay dagsang gadud kuman ang mga pasahero. Alas 9:04 na o taod-taod ato sa mga kuhaan na dugang na mga update ang gikan diyon sa ato ang mga terminal dinhi sa Integrated Bus and Jeepney Terminal o lakip na dinhi sa ato mga pantalan o mga puerto dinhi sa may global port dito sa PPA base port o dito sa mga pantalan dinhi sa may pantalan 1, 2 o diri sa may Lipata ferry terminal. O gadungan sa ini na kasaulugan na Semana Santa na nawagan kumanan panaghiusa o pag-ampo kumanan Semana Santa o Holy Week si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipinon na paligunon gazud nato ang panaghiusa sa nanin taglaong pa pag-ampo samtang obserbar ang Semana Santa o Holy Week. Sa mensahe na tagawhag ko man na presidente ang publiko na maghahatag gazud ng oras para sa pagpahuway asa nan pagnilay-nilay diyan mag-reflect kita na nato mga sadyo pa ato mga saya og subli na paligunon nato ang malasakit sa ato isig katao. Tagapaklaro isab na ang sakripisyo ni Hesukristo na sumaya pa padumdum na ang tinuod na inin ato matud pa pakabuhi ang makita sa sakripisyo dili sa gahom. Og taga-Butchag Panidya na kada ato taghimo ana inin mga kaluoy ana mga taghimo diyan ato tagtabang
Manginahanglan gazud ng tabang manggazud kuman ang time na pwede kita man na matud pa mo mulingi sa mga naglisod. Kay ang kada sakripisyo na taghimo nato para sa iban makahatag na dugang isab na pag matud pa pagluwas sa ato kinabuhi. So tag-awagan ko man ang presidente na matag Pilipino na magpabilin na ligon sa pag-aampo magtinabangay tunga-tunga na inhagit sa panahon labi na kuman na grabe kalisod tungod sa nasinati isab na pagtaas ng presyo sa mga palaliton na dungan ng inin pagtaas na presyo sa petrolyo na may resulta isab na sa hulga sa gyera dito sa tunga-tungang siglakan. Maghiusa para sa mas matud pa mas malambuon o kinahanglan na matud pa utro kita ng ato ang mga panlantaw para sa karadyawanan tanan. Nagtapos ang mga paghatag na mensahe na presidente na isa makabuluhan o tagbutsyag panidya na isagi panalangin isagi ampo na isa ka matud pa madasigon na tanan sa pag-aampo ako man na Semana Santa. So unta mahimong halandumon meaningful and ijo ka sa ulugan sa inin na Semana Santa. Samtang sa dugang panatoan ng mga impormasyon sa na mga balita ato na sayran na kuman na bag-o tungod kay Lunes kuman o posible na sa mga pagtaas na presyo sa petrolyo silom na adlaw Martes bisan pa man tuod kun jaoy matud pa no abot na ng mga inin supply sa inin petrolyo o tagalauman sa tag-anunsyo mismo kuman na bag-o ni Executive Secretary Ralph Recto na jaoy moabutay sa nasod na 1.4 million na baril o mga baril na diesel o tagbutsyag ni ini na ang unang batch mi abot ang kuman na semana og dugang paniini na tagapanguyuhan mismo ng Energy Secretary Sharon Garin ang pagdumaya ini para makakuha ang gobyerno ng amo na kadako na mga matud pa supply ng diesel. Gawas pa na ini adya ay madawat ang Pilipinas ng steady supply anan ini na coal gikan sa Indonesia. Kung ato kay duman na tag-confirmar mismo na Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagpabilin ang Pilipinas na may igo na supply anan crudo kundiin mulungtad pa ini nan hangtod Hunyo 30 sa kasamtangang tuig. Sobra isab 700,000 barrels anan Russian crude oil ang miabot na isaba sa nasod ng jaton na Marso 23 o ini in order sab ini ng Petron. Una nang taga-butsyag ng Department of Energy na ang supply ng petrolyo na nasod ang mulungtad pa hangtod 45 kaadlaw. So jaunay matud pa posible na mga pag-abot-abot na inin na supply na petrolyo labi na diesel o jaton milabay lagi na semana no abot na an order na Petron na diesel o jaon bagan matud pa malaumon kita na mo taas-taas pa an supply o makahatag pa na dugang na mga taglaong pa supply ang ato na sa tanan na nanginahanglan niini. Samtang himuan gihapon stricto gihapon na nag-monitor kuman ang Philippine National Police anan inin mga pag-monitor sa pipila ka mga oil companies o inin mga gasolinahan na diin na sakpan na nag-hoarding o nagtago na nagpugong nan inin pagbaligya ng supply sa petrolyo. Taga-sugdanan ng Philippine National Police ang pagsangat ng kasong kriminal kontra sa mga individual na nalambigit sa hoarding o sobra na matud pa inin pag-stock nila ng petrolyo o profiteering o sobrang matud pa pagbutang ng taas na presyo pagpahamtang ng taas na presyo sa petrolyo. Ini tunga-tunga sa krisis lagi kuman sa supply na petroleum products o nagpadadon na tensyon kuman sa tunga-tungang sidlakan ang kasamtangan na jaon kita taga-paubos sa State of National Energy Emergency na Pilipinas. Sa taga-pagawas na datos na nasud ng kapulisan, migawas na 5 ka kaso
na hoarding o profiteering sa mga probinsya ng Eastern Samar, Albay, Masbate, Sanan, Davao del Sur, human natagtap ang pulisya para mo asister sa Department of Energy para sa pagpaigado na crackdown sa amo na mga illegal na mga aktibidad na inipipila ka mga gasolinahan. Nauna nang taghigpitan gazod ng Department of Energy, kaiban ang Department of Interior and Local Government, ang mga lokal na kagamahanan sa PNP ang inspeksyon sa mga gasolinahan para mapugngan ang hoarding, profiteering o pagmanipula sa supply ng petrolyo. O ilayong sa Price Act of 1992 matud pa pahamtangan na silot ang hoarding o profiteering sa basic necessities o mga prime commodities, lakip ang pagkapriso. Lakip ang pagkapriso na diin mi abot ng isa hangtod 18 o 11 katuig o multa gikan 5,000 hangtod 2 milyon ka pesos depende sa nature ng ila mga kasaypanan. So daoy gazud silot sa ini na mga gasolinahan na maghimo na pagmanipula sa presyo, magpasobra sa presyo, lakip na inin pag-stock na di nila ipagawas lang una waya na i-stock para makapaginansya sila. So kung mapamatud-an, masakpan, dyaoy gado na multa. So, unta dili ni mahitabo dinhi sa ato mga gasolinahan dinhi sa syudad. Alas 9:12 na ini nato programa tagapaludyohan sa ato ng Megasoft Hygienica Products Incorporated antighimo nan sister sanitary napkin ang number 1 feminine pad ko man din sa Pilipinas. Para sa ato mga kababadjinan diha para sa ijo heavy flow gamit ang sister sanitary napkin o para sa ijo everyday comfort gamit na sister sa panty liners. Mapalit ini ko man sa tanang mga drugstores, sa grocery stores and nationwide. Bisan gani sa ijo mga sari-sari stores na ijo mga silingan. O ini nato programa tagapalidyohan isa ba sa ato ng unique maximum toothpaste o lakip na sa Charm Fabric Conditioner. Sa ato pagpadadon sa ato mga balita ato na sayran isab na mihimo isab kuman na nadugang pagpahayag ang Department of Public Works and Highways na 16.5 billion pesos para sa Department of Public Works and Highways. Nagpagawas na kuman ang Department of Budget and Management na 16.5 billion pesos sa Department of Public Works and Highways para sa dili malangan para dili gud malangan inin mga infrastructure projects o sumaya pa ng DBM na tagapagawas ang kantidad na pinaagi na sa Notice of Cash Allocation kun INCA o kaiba ni ini ang pagbayad ng DPWH sa mga due o mga demandable accounts payable. Tinaw isab ako man ng DBM Secretary Ronald Toledo na importante na dili mabitin ang konstruksyon ng mga nag-unang proyekto kuman o gadya ipikto ini na makatabang sa paghatag ng trabaho sa Pilipinas. Ano mo na kandidat ang pwede ma-download ng DPWH sa naglain ng mga implementing units sa tibuok 17 ka mga rehiyon sa nasod. So dya igod mga proyekto na kinahanglan na ipadadyon amo dyaon na padadyon na taga-tinguha gihapon na ato ang gobyerno na matapos ini para kapuslan ng mga Pilipinhon. Alas 9:15 na o sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asa na mga balita ato isab na sayran na mihimo isab ako man na nadugang na mga pagpaklaro isab an pag-asa na formal na gazud na ting-init na. Amon sa una arang nakasinati nato an taas ng temperatura dinhi sa ato ang syudad. O tungod kay sugod na gazud ang ting-init o dry season sa Pilipinas, gikan pa sa milabay na semana o taga-butyag kuman ng Department of Science and Technology na
pinaagi na sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Service Administration ang formal na pagtapos ng hanging amihan og northeast na monsoon ang weather system na kanhi nagdayanan mga sunod-sunod ang mga pag-uyan sa naglain-lain na bahin din sa nasod kaiban ang arang katignaw na temperatura og tungod ng ini nagpahimangno na kuman ang Weather Bureau na kinahanglan na matud pa tungod kay mas init na ang temperatura na atong masinati ang sugod ko man na simana sa tibuok Pilipinas. Hinoon pwede paghapon na makasinati na doon mga kalit-kalit na mga matud pa pagdalugdog o tignaw na mga temperatura tungod sa easterlies o posible gihapon ang mga thunderstorms sa pag-abot ng kapunon o mga panagsa ng mga pag-uyan sa kapunon o kagabhion. Padumduman ang publiko na mohimo ng mga lakang mangandam kita makakalikay sa tagtawag na diyan mga heat stress o iban pa mga sakit na may kalambigitan sa kainit ng panahon o tagdeklara kung ato kayo duman na tagdeklara na dito na milabay na simana ng pag-asa ang pagsugod ng ting-init sa nakalabay na tuig matud pa kuman na simana gadto taggatuan na mugrabi ang kainit sa ato temperatura o lauman na kuman na Simana Santa labi na kuman na Huwebes Santo, Biyernes Santo mag-init ang ato panahonan na sobra gani bana-bana na dinhi sa Pilipinas jaoy mga lugar gadto na moabot ang temperatura sa kainit ng 50 degrees Celsius. Alas 9:17 na ini na ato programa tagapagdyan isaba sa ato ng Doc Natural Mindanao Herbal Drops na mapalit ang kuman sa mga nagunang butika dito sa ijo mga kalungsuran labi na din sa mga mainland municipalities o mismo din sa istasyon sa DXRS. Batasana nijo ang pag-inom ng isa ka baso na tubig na patakan nijo ng tuyo ka drops ng Doc Natural Mindanao Herbal Drops para makatabang ini sa cleansing mawaya o mugawas ang mga hugaw na amoy nagdadayanan ato mga balatian o sakit. Pinaagi na sa isa ka baso na kada adlaw ng tubig patakan niyo ng tuyo ka drops and Doc Mindanao Herbal Drops ini makahatag anan paglimpyo labi na sa ato mga kidneys labi na daton may mga diferensya na sa ilang mga kidneys so waya ini overdose o napamatud-an na epektibo sa cleansing sa ato ang lawas so Doc Natural Herbal Drops mapalit na din sa tanan ng mga butika din sa ato syudad o mismo din sa istasyon sa DXRS. Sa ato pagpadadon sa ato mga impormasyon sa mga balita ato na Siren Isab na mihimo isab na pahibayo kuman ang Department of Education City DepEd na gikatakda na i-turn over kuman ang pipila ka mga school buildings o na mga natapos na o gikatakda na kuman na buntag jaoy ipahigadyo na pag-turn over nan kagamhanan sa syudad sa MEMSIS na ini natapos na covered court so kuman ini na matud pa buntag ipaigadyon na pagpaigadyon sa pag-turn over nan ini natapos na covered court para didon sa tunghaan sa Mariano Elementary Memorial Central Elementary School. So, Mariano Elementary Memorial Central Elementary School o MEMSIS. Sama ini MEMSIS dapita dito sa Navarro, dito sa Dayan Navarro. So, kuman ini na buntag, ipahigadyon ang pag-turn over sa amo na MEMSIS covered court. Gikan sa kagamhanan adto itunol sa Department of Education. O ato ni sayran na ang tanan ng mga eskwelahan kuman taga-tukuran gadud ini mga covered court kay dako gadud ang kapuslan nan ini.
sa tanan ng mga kalihukan didon sa mga tunghaan o labi na sa ato mga magtutudlo ato mga estudyante. So kinahanglan gud sa i-covered court na ila kapasingdan para sa tanan ng mga kalihukan ni ini o dinhi magamit ini sa tanan ng mga school activities. Diya gud pandong na ini para rain or shine magamit sa ato mga magtutudlo sa ato mga tinunan. Ato na sayran na isa sa mga tag-awhag sab kuman na nato nga DepEd secretary ngadto na sa mga kadabuyahan labi na sa mga principal na unta mahimong simple dili na kinahanglan na maggastos na pagpaygadon ng mga moving up ceremonies kay jao may ijo mga covered court didon mga covered court sa matag gatungaan diha ra kang kamo magpaygadon ng ijo mga closing graduation ceremonies para di na mag-amot daw ng ijo mga ginikanan di na mag-amot tagdidan gadud ang pagpaamot sa ato mga inin ato mga taglaong pa mga ginikanan tungod sa kalisod kuman para dili kita makadugang nan inin pas anunon sa mga gastuhanan in town sa ato mga ginikanan dito sa mga pampublikong eskwelahan. Amo ini nauhag na kung pwede kamo mga principal sab gamita daw ni mga MOOE amo ba? MOEE para sa mga gastuhanan sa inin mga kalihukan didon labi na sa gikatakda ng mga graduation o moving up ceremonies na diin gitakda na magtatapos ang mga graduation ceremonies kumana simana. Si Vice Mayor Pons Kasura o Mayor Dumlao naglaom sa mga mga paglaom sab nila kuman sa mga mograduar. Labi na kay ating tapos na gazud o mga graduation ceremonies tapuso na kuman na adlaw o hangtod asilong na adlaw. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Jojo Ferron. DXRS Radyoman Report. Nang hinaot sila ni Vice Mayor Alfonso Kasura lagi pa kan Mayor Paul Dumlao na mahimong malampuson ng pagpahigayon ng mga nagkalaing-laing graduation rights kuman si Manaha ini partikular na sa pagatudlo na sa Department of Education duhara ka adlaw ang schedule para na sa ini ng mga graduation ceremonies kuma adlaw ra hangtod silum na adlaw. Tagapadayag pa ang mensahe kaganina ni Vice Mayor Alfonso Kasura. Sa takbayan, ang inyong mga opisyalis naglaom nga ampingan ninyo ang inyong kaugalingon sa pagselebrar nato sa Holy Week. Holy Monday kuman, Tuesday, Wednesday, and by Thursday and Friday, way ato trabaho. But anyway, I just would like to caution everyone that in the celebration of the Holy Week, be safe as always. Salamat. Andabeksa na yung pagpadayag ni Vice Mayor Alfonso Kasura. Sa habig isab ni Mayor Paul Dumlao, an ija isab tagpaabot an pag-congratulate ngadto na sa mga mugadwar na mga nagkalaing-laing estudyante. Honor School Zone, City High. Surigao City High, congratulations sa Izo. I hope na dayan Izo mga parents para sila ang proud sa Izo accomplishment. Thank you sa Philippine National Police, Surigao City Police Station, and kay Pastor Ramos for giving us a nice prayer and also blessing, and also for the Holy Week ahead. I hope, laong panako, I hope you will have a meaningful week. Today and tomorrow will be the schedule of graduations, so medyo busy ang Department of Education, and so like what Mayor said na Monday to Wednesday, let's make the most out of it because gihapon nato mga targets, and especially sa CDRMO sa preparation for our church activities. Thank you also sa Surigao City Police Station. Andabeksa na yung pagpadayag sa mensahe isab ni Mayor Paul Dumlao sa dihang tagimo kaganina ang flag raising ceremony at ubangan sa may City Hall. Inanadyo na Radyoman Idol, Jojo Ferrol, Tatak, RMN! Straight to the point. So congratulations sa tanan ng mga mograduar kuman na adlaw ug silom na adlaw kay kuman gadud na adlaw ang mga
graduation ceremonies o lakip na silom na adlaw sa dili pa mag break kita sa Semana Santa. Kay kuto pa man Miyerkules Santo sab gani og dunganan ini an break sab na nato mga magtutudlo isa ka buyan gikan na April 1 to May 1 magbakasyon sa nato mga magtutudlo. Relax sab sila kuman para sa bakasyon. Og humanan ini sa ila pagbalik human sa May 1 daon ay mga kalihukan isa balik na sab sa pagpangandam para na sa enrollment o brigada eskwela para na sa opening of classes sa Hunyo. O ini ang mga hatagan ini na mga taglaong pa pasidungog mga award ng Rotary Club of Surigao sa ilatag kuman na tuig na Rotary Youth Leadership Awards. Ang Rotary Club of Surigao City malipayon na may anunsyo sa mga awardees, mga finalist para sa duha ka DepEd divisions para na sa 2026 Rotary Youth Leadership Awards kun Raila sa pagkilaya ini sa outstanding achievements, exemplary performance sa field na leadership o sa natad sa pagka-leader ng lidha sa mga tungaan o sa komunidad o ang Raila Gold Medals o Certificates of Commendations and matud pa paibayo ini o gikatakda na ihatag ini kuman na adlaw sa mga buhatan sa duha ka dibisyon para sa graduation exercises kuman na adlaw o silong Marso 31. So ato na sayran ang Rotary Club Surigao malipayon na nagsuporta iban sa Department of Education og ila taga pasalamatan isab ang ato schools City DepEd Superintendent Marilu Didomo o lakip na si Superintendent Karen Galanida sa division ng Surigao del Norte o sa mga senior high school supervisors na mi hatag anan ila suporta sa inin na Raila 2026 dili ni magmalampuson sa ila pagpili kung sino ila mahimong mapili na mga awardees kuman na tuig kung dili pa sa suporta isama ng Department of Education. So maya pa na project chairman si past President Arturo Croje ng Rotary Club of Surigao City mga City Division awardees sa na mga tinunan na gikatakda na magdawat anan inin Rotary Youth Leadership Award amon sila si Anthony Asuncion abogado ng Caraga Regional Science High School, Jamaica Trina Pulvera ng Cabrera Altres National High School, Princess Mariana Sinarillos ng Surigao City National High School, Ain o Ayan Alvero ng Ipil National High School, si Ken Alger Dangati ng Taft National High School, si Fel Jeswa Dumalag ng Talisay National High School, si Jano Ruby Paksilan ng Kapalayan National High School, Carlito Leros Jr. ng Anumar National High School, Vanessa Charm Salar ng Matin National High School, Bjorn Tamidlis ng St. Paul University Surigao. O sa City Division finalist mga musunod hatagan isab ng commendation sila Marie Antoinette Udtuhan ng Rizal National High School, Princess Marian Luminarias ng Wilfrido Raffles Memorial National High School, Josh Hart Dorcon Asiso ng Alegria National High School, si Mary Bitanyo ng Lipata National High School, Mickelson Dizos ng Kanchasay National High School, Rolindo Fermilan Jr. ng Dayasan National High School, Gian Carl Hapson ng STI College Surigao, si Valerie Ratrini Asaludi ng Juan P. Cedro Senior Memorial High School, Alwina Salis ng Libuak National High School o si TJ Yalogo ng Zaragoza National High School. Sa mga provincial division na awardees amoy mo sunod, Angelo Gabriela Bungabong ng Surigao del Norte National High School, Dwini Angel o Angel Hitalian ng Claver National High School, si Nika Gidukos ng Mainit National High School, Miles Haydin ang Kampilan, Alegria Standalone Senior High School, si Jared Akanda ng Higakit National School of Home Industries,
Antia Villamor ng Toledo Pantilo Senior Memorial National High School. Si RJ Carl Aragon ng San Francisco National High School. Rodel Silbusa, Malimuno National High School. James Salas ng Taganito National High School. Angel Mihani Distaho ng Bakwag National Agro-Industrial High School, si Norjana Ginal ng Placer National High School, Randolph Bagaw ng Tubod National High School, si Zaira Neil Mirabil ng Armando Fabio Memorial National High School, si Precious Naya Mozora ng Taganaan National High School. Amo ini ang mga awardees, Ryla awardees sa Provincial Division. Samtang ang mga division finalist sila Laika Gomestino ng Campo National High School, Kent James Muñez ng Payapag National High School, Jeline Makalulot ng Pananayan National High School, Andre Poliran ng Lacandula National High School, Jaylord Cesar ng Timamana National High School, si Demi Jaira Muri ng Talavera National High School, JR Makabasag ng Dakong Patag National High School, o Wilfredo Simasio Jr. ng Baliti National High School. Congratulations sa ato mga Rotary Youth Leadership Awardees. O sa ato pagpadadyon nasa dugang panatoan na mga impormasyon, nasa na mga balita ato na sayran na nataga na ng sobra 9,000 public utility vehicle drivers. Lakip na ang mga motorcycle, taxi, delivery service o jeepney drivers ng tag 5,000 o tag 5,000 pesos na kantidad ng financial na assistance dito sa mga lugar dito sa Metro Manila o tabang ini sa gobyerno nagikan sa Department of Social Welfare and Development. Gikatak da isab na mo dawat pa ang iban pa nato ang mga transport group lakip na dinhi sa Surigao City. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon nasa na balita ato na sayran na mihimo isab akuman na dugang na mga pagpaklaro isab ato kagamhanan labi na sa Department of Labor and Employment na may pundo sila para sa mga naapektuhan ng increases sa tunga-tungang sidlakan. Kumana bago ubay-ubay at 300 sa kapin ang mga repatriates gikan dito sa Middle East nakauli na o taga-sugat na nato kagamhanan na human na natanggong ini sila tungod sa gera tensyon dito sa away tali na Iran, Israel ug Amerika o kuman taga-pasalig na nato ang gobyerno na may ila taga-andam na Department of Labor and Employment na 1.2 billion ka pesos na pundo para sa mga programa na para sa mga vulnerable workers. Ini nagajud in town na wad-an ang ila trabaho atungod na ining gera. Amo na pundo ang tagahatag human ang deklarasyon ng National Energy Emergency ni Presidente Bongbong Marcos Jr. tungod sa giyera sa tunga-tungang sidlakan. Isip pagpangandam sa Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport Program, gusto nila na siguruhon ang kapuslanan nato ang mga trabahante. Ano mo na budget ang tagpundo para sa dako na Social Protection Program ng DOLE, pareho ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program o sa DOLE Integrated Livelihood Program kon DILP. Dugang pa na DOLE na padadon ang matud pa koordinasyon nila sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA, Department of Migrant Workers para tabangan ang mga OFW na naapektuhan na nakagubot sa tunga-tungang sidlakan. Straight to the point. O hinoon waya pa himo na mga tagalaong pa waya pay ato na bati isam na dinhi sa ato jao na taga hatagan nan inin amo na mga assistance atong kay pipila sa mga Surigao nun isab ng mga OFWs waya pa manguli iban dito na jadto ragajod dito sa gawas sa nasod labi na dito sa Middle East o nagapabilin pa sila na jadto sa ilang mga trabahoan amo na padadon sab nato sila na iampo. Sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon asa na mga balita
mga dunganan ini na mga pagtaas na presyo sa petrolyo o lakip na sa mga palaliton na apadadon na taga-monitor isab akuman tanan ng mga grocery stores at tungod kay ipipila isab ka mga matud pa ato ang mga pipila ka mga konsumanti na naghimo na sa pagpamalit pagpundo sa posible na pagtaas pagdon na presyo na in mga nagunang palaliton pero taga-butyag pa na igo-igo pa ang mga supply kuman human sa mga price o supply monitoring ng Department of Trade and Industry padadon ng ila paglakip na sa mga local council inin mga konseho ng tagmugna para sa price and supply monitoring dito sa ato mga merkaduhan o jaon igo-igo ang mga supply kuman dito sa mga grocery stores o padadon na tagawagan sa mga konsumante na kung ijo na panidaan na nagpaygadon ng inin mga pagtago o pagpasubra sa inin na presyo sa mga nagunang palaliton na pwede ka dyan na isumbong ini o ireklamo nga to sa Department of Trade and Industry labi na sa mga nanubra na mga suggested retail price nan ini mga nagunang palaliton o padadon ang mga pag-awhag isab sa mga negosyante labi na sa mga grocery stores na kinahanglan butangan ng mga price tag ijo mga baligya o dili ang ngayon na ilaro ni ijo og utro-utrohon ini mga price tag sa ijo mga baligya o mga produkto na tag-display. Kaya nahibayo kita na ang mga pobre ka ng mga Pilipinhon grabe na napiktuhan sa wayay undang ko man na pagtaas na presyo sa petroleum products. Mas grabe sumaya pa ang masinati kuman kaysa nandiyaton na pandemic pa. Nandiyaton na pandemic waya may good crisis wayay taglaong pa wayay crisis sa petrolyo amo na waya mo taas ang presyo na mga nagunang palaliton ang gikahadukan kaniadto amo ang pagkuyanap manggod sa sakit pero napugnan isab tungod sa bakuna pero kuman lahian na sinati manggod nato kalbaryo ng katawhang Pilipinhon tungod sa pagtaas na presyo sa petrolyo kaiban sa namitaas ang mga presyo sa inin pagkaon o mga nagunang palaliton silong na adlaw kay Martes man jaoy na sab oil price hike mutaas na sab ang presyo sa petrolyo silong na adlaw kay Martes man ang gasolina magtaas na sab dan 11 hangtod 13 pesos kada litro mutaas na sab Martes man. So kamo kung sa ijo kwarta dilong pundo na daan kamo. Matud pa paggas na daan kamo kuman kay silom sigurado alas 6 sa buntag motaas na sab nan 11 hangtod 13 ang kada litro ng gasolina. Ang diesel 2 hangtod 3. Ang kerosene isab 3 pesos ang kada litro. Og naka-standby na sab kuman nag-standby na sab kuman o nahulga na sab ang pagtaas ng presyo sa LPG or liquefied petroleum gas. O sumaya pa ng LPG Marketeers Association or LPGMA moabot sa 1,500 ang kada 11 kilogramo na tangke ng LPG. Kuman kay halos 1.3 pa. So sa sunod ini na mga semana posible 1.5 na. Nandini sa ato, basi sobra pa sa 1.5. Tungod kay, ang pagtaas ng presyo ng LPG ba tungod sa pagmahal ng shipping costs. Ingastuhanan ba sa pag-shipment na ini, pagkarga na ini pasingod din sa Pilipinas. Apektado sumayapan LPG, gikan sa pagsirado ng Iran sa Strait of Hormuz. Ang Hormuz ba mga kaigsuunan, amura inigadud ang ruta nan mga barko nan magdelivery ng crude oil sa arang na kanasuran. Tagsirado ng Iran ang ruta gikan sa dito na tag-atake sila ng United States sa ng Israel. Nandiyaton na Pebrero 28, 2024. Napatay sa atake ang supreme leader ng Iran ug naghulga kuman ang Iran na mo bayo sa Amerika.
Waya pa'y matud pa sinyalis ko man na mo hupa ang kagubot ko man o tensyon sa Middle East tungod sa hulga ng Iran. Kaya naghulga mga ng Iran na mobayos. Tagtuhuan isab na ang paggrabe ko man sa tensyon o gyera tungod nan ini mo grabe pa, madugangan pa ang kalbaryo ng mga pobre. Pareho sa ato din ng mas arang ang pobre sa Pilipinas na dagan pa sa mga buadya. Mas mo grabe pa ka bugat ang tagpasan na krus. Samot kuman. Yapay Semana Santa nagpasan na kita ng kabugaton na inin ka kamahal sa presyo sa petrolyo. Amo gani na kinahanglan magdaginot kita. Hindi kita basta-basta na magasto kuman kay yapay klaro. Kun mo hupa ang presyo sa petrolyo. O ang pinaka-grabihan na naapektuhan ini mga pobre in town na apektado sa pagtaas ng presyo sa petrolyo. Kuman bago tag-butyag ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association na sugod kuman na Abril. Kay Abril naman kuman Miyerkules Santo. Mutaas ang presyo ng ilang mga produkto. So, kabahin sa mga mutaas na presyo, amo inin mga pasta, mga noodles, canned goods, candies, tubig. O sumaya pa na mo abot sa 10%, 10% ang increase sa mga naisgutan na mga produkto. So good ini sa Abril. So, amo yato ini panidaan, kaya pa may old stock ini nato mga negosyante din ni mga grocery stores. Asaw sa brazo nizo pa increase, kay karaan pa man daw nizo ng mga supply. Mo madyaon sa ginansya sa labi na sa mga abusado sab na mo take advantage ng mga negosyante. Kay daan na nagpahimangno ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association na sugdan ako man Abril ang pagtaas ng presyo sa ilang mga produkto. Pareho na yung mga dilata, mga noodles, mga candies, mga tubig, mga pasta. 10% ang ila increase sa ini ng mga produkto. Sumaya pa isab ang Department of Agriculture, mahimong 500 pesos kada kilo na ang karning baboy. Di natadadon mga unan baboy kay labi na kuman kay Semana Santa. Nahihinay na kita kay mahal na ang baboy. Mayaot pa sa atong lawas kay maka-high blood. Ang bugas sab mo taas sab ang presyo. Balitaw na di ka mo sinusik-usik nandiyon izo luto didon, magluto nandiyon sobra-sobra ng mga bahaw ra. Kamahal na yung bugas. Madugangan na sab ang presyo ng bugas ng 5 pesos ang kada kilo. Kada kilo. Hinay-hinay ka mo. O preso pati dukot kan anijo. Basta na lamang kung kay mahal na ang bugas kuman. Di lagi mag-usik-usik. Iban gazud, usik gazud. Diyan lamang dito mga, ayun sabi dyan, iban lagi mga kwartahan, mga on dito sa mga fast food. Diyan mga on dito na, usahay dyan, pa yung mga bili na mga luto nila. Ang rice nila. Samtang dyan, iban dito mga bata dito, nagtanaw-tanaw sa ila, una iton, gusto pa mga jo. Kaya dyan lagi sobra na luto. Dyan tura sa bahugan. So, amo ini ato ang ngayon na dumdumon kuman na kuman na Abril magtaas gado ang mga presyo. No wonder jayato na panid-an sab na jato na iban nagpanic buying na namalit na sila kay mas barato pa kuman ang mga groceries. Pundo na daan sila ng bugas, mga pagkaon, mga dilata kay nahibayo sila na mas may diferensya ini sa pagtungko nato sa Abril. So madugangan ng 5 pesos ako man gani ang daan na mahal tag 600 na ang half sack na rice 1,600 na. So ang ngayon na mag-isip na kita ng paagi kung ano na to pagtipid, pero kinahanglan na mas una na maghimo ng pagtipid sa maguna-una ng paagi ang ato gobyerno kung unon na mapagaan ang pas-anunon nato mga pobre in town na mga konsumante at tungod sa wayay undang na pagtaas ng presyo ng petroleum products. Gawa sa taghatag ko man na 50% na sa dito sa kauluhan dyan, yung pasahe nila na 50% off sa LRT, MRT, nagpatuman isab ng libreng sakay sa mga bus.
dako ini natabang para makunuran man pa sa ununo na nato ang mga Pilipinhon tungod sa pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Sumbanan isab ko man ng Department of Trade and Industry ang ayan sab na bantayan pagdadyaw ng Department of Trade and Industry ang presyo na yung mga palaliton o kay basic lagi daghan inin mo take advantage nato na mga negosyante. Kung kamo tanaw-tanawa niyo kay basic kaliton ka kamo sa hirabay nin mga grocery stores din wayay mga price tag ang ilang mga baligya. Nagdayan na ka ng kwarta pag abot nimo dito sa magbayad na ka sa cashier mulaong na amoy ni ang presyo makuratan ka kay no taas na ba ang presyo na nimo tagpalit. Pagklaruha sab daw ni mga price tag. Kay akuman tanawaan 2.7 inin nato mga petroleum products grabe ang pagtaas ang gasol LPG 2.7 kilos 430 na and 7 kilogramos 7 kilograms na tangke sa LPG 970 and brand ini na gasol and 11 gramos 1,355 na. Taas na gadud. Mo taas pa ini pag sa Abril. Okay. Hindi lang so hangtod pa ini sa Mayo na stock so kun dai mga pundo na daan dito na mga tangke palitin na daan iso samtang ya pa maotro ya pa maabot ng 1,500. Okay, ato ani dawaton ko man pag monitor gikan didon sa gawas ani Radyoman Gerson Fente. DXRS Radyoman Report. Yes, hinahinay na midag sa Radyoman Gay ang ato ang mga bakasyonista sa mga naganaiyang destinasyon din sa Surigao, labi na gid Siargao Island sa pagmonitor sa Armin DXRS sa mga puerto, labi na gid sa may Global Port Terminal ato ang bisita di nakaplastar no usab ang pwersa ng BNP, labi na gid ato usab nga mga kawani ng Philippine Coast Guard sa himuon nga Oplan na biyahe ayos 2026 na kundi nagbutang usab kini mga health test o mga ato ang mga quarters ato ang mga kapulisan Radyoman alang sa pagpahigay o pagbantay seguridad sa mga mubakasyon usakay o lansa usakay barko diha sa may Global Port Terminal o ato sa pagbisita Radyoman ang terminal sa Integrated Passenger Terminal kagalinang pasado alas 8 ang tapla sa buntag din ato ang nasayran nga sagad sa mga dili mo biyahe kuman adlaw Biyernes sa paghandom ni Semana Santa Radyoman o ubay-ubay usab ang ato ang mga bisita pa ang ato ang mga sakyanan pang kaning sakyanan mo van pang di pasahero ang van adunay mga biyahe hangtod lamang sa Huwebes Santo o Biyernes Santo depende lang Radyoman kung adunay mo biyahe sa Biyernes Santo bigan kay jaon o sa mga driver na dili wala dili mo subay sa tinuan sa Katoliko adunay mo biyahe sa adlaw Biyernes pero depende lang naman Radyoman pero sumala pa sa kadumalaan ng terminal na sa mga nagbiyahean nga van nga Biyernes Santo wala sila biyahe o ato sa pagisupay Radyoman ang City Boulevard sa mga nagbiyaheng lang sa pasingon na sa Dinagat o Siargao Island hantod na sab sila Huwebes Santo Biyernes Santo wala sila biyahe o padayon pa gihapon ang sa pasok sa mga lansa sa ato ang mga nagbiyahean ng mga lansa gikan sa Surigao Baseport pasingon na sa Dinagat o Siargao Island o wala gadyoy biyahe o walay biyahe ato ang nakita Radyoman kay nga hugon-usab ang pagmonitor sa ato ang mga kadaguan ng Philippine Coast Guard labi na gyud nining ilang gipahigayon nga Oplan biyahe ayos nagmuntar kina og mga health test labi na gyud sa may area ng diha sa may iba makapagal port nagbutang na sila o gala usab sa mga K9 dogs para usab sa luwas nga pagbiyahe ni ato ang mga bakasyonista diin na nasapatan usab no ang ato ang mga bakasyonista ang mga foreigner nga kanto sa Siargao Island ang nagbook na sa sila nga biyahe kuman adlaw para sa ingon nga dili kini mo duyog sa dagsa sa mga mubakasyon kuman
Merkulis Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo. O lagi radyo man kay sa ito nga paglibot suroy, all sets na ang ato ang mga insakpan sa PNP, nakaplastar na sab sila, gawas lamang sa pipila ka mga help desk na tigmuntar o musunod nga mga adlaw, ano na pa'y pagmuntar sa ato ang mga help desk, gikan sab sa Bureau of Fire Protection, gikan usab sa Philippine Red Cross o ang ato ang mga kuwani usab sa DPWH kasagan nagbutang og help desk nila sa tunga sa kalsada sa may area ng Barangay Luna. Mo Nato mga pasab o Biyernes Biyernes Santo, wayay ilabas sa biyahe. Okay, sa una dyan may gyapon magbiyahe, bisan Biyernes pero Santo. laang pala din radyo man kay base og japay mo biyahe nga mga driver nga ang ilang tinuoan dili Katoliko, so pwede sa sila mo biyahe, pero kad lumalaan sa Barcelona Express atong katakutan nga Biyernes Santo sir wala gud kami biyahe. Og Kaya sa mga aeroplano, bisan pa ko na Biyernes Santo, no? Daon manggihapon. Sa una sa dahil mga kagrupan gyapon sa Biyernes Santo, dahil gyapon na biyahe. pero depende rin lamang sa driver, no? Kasagaran sa Biyernes Santo, sirado ang mga tindahan nato, no? So ini lamang nato pahibayo kaya para din gamit ko diba na anto din sa padugal sila magsira ang tindahan pero sa pag Sabado di Gloria na abri na. Biyernes Santo mo tamod gadod na matod pa mo yuko handom mo mo matod pa magrespeto isab o mo hatag anan ila adlaw sa pag-ampo. So mo ka na ito nga pag-monitor radyo man kayo sa paglibot suroy sa RMN News Team sa mga nagadiang puerto o terminal din sa Surigao. Kini inyong radyo man sa RMN DXR Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN. Straight to the point. Bueno, ang report ni Radyo Man na Gerson hato di sabang sa ato sa madyaw ng kabubuton na Pride Bar. Ina nato programa tagapalijuhan ni isabang sa ato anan seed liniment oil na mapalitan ni Jo adi doon sa tanan ng mga drugstores sa grocery stores dinhi sa ato syudad sa na probinsya. Pasalamatan sab nako ang Metro Surigao Shopping Center na may mutang sa may kanto Borromeo Rizal ini na syudad para sa ijo ang mga panghinanglano ng kumpleto ng mga groceries amoy katuwaan Metro Surigao Shopping Center. O dinhi na tapos nato ang panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Lunes Santo pizza 30 ng Marso 2026. O mosunod na ni mga paborito na drama din lamang sa 918 kHz sa AM band sa RMN na DXRS o ang mga gwapo na mga huni og awit na mo sunod na sab dito sa iso pagpamati sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer matik ang 94.1 IFM Surigao. Kay ba nako diri sa control JO Bataan, sila Pearl Fernandez og Gerson na Dudong Quijano na nukad dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyo Man Gaydol Futchu Marjaw na Lunes. Straight to the point. RMN. Mansya